Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at patungkol din kay Kristo. Ipinahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, ang katawan ni Kristo ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan ni Kristo ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo na parating kasama ni Kristo. Ang naging misyon ni Kristo ay ipahayag sa buong sangkatauhan na templo ng Espiritu Santo ang bawat katawan ng tao at ang Espiritu Santo lang ang siyang dapat sambahin sa ating katawan dahil templo ng Espiritu Santo, templo ng Diyos ang katawan ng bawat tao. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol kay Bongbong Marcos sa ating Pangulong si PBBM. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na si PBBM ay weak leader, bulag at walang common sense. Pero bago ko bigyan niya ng conclusion, gusto kong ibahagi muna sa inyo yung kasaysayan ng ating bansa para makita nyo ang katotohanan at kung saan nagmula ang kaguluhan. Bakit tayo namuhay sa kadiliman ang ating bansa at tayo ay pilit na minamanipulaha at dinidiktahan ng mga kampo ng kadiliman na siyang nanakop sa ating bansa. Una sa lahat, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo kasi tinuro din naman to sa akin ng aking guro nung ako ay elementarya, pero ipinahayag din sa akin ng Espiritu Santo dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan at siya yung Diyos Ama ng aking kaluluwa na siya ang parati kong kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa akin. Siya yung nagbigay sa akin ng kaliwanagan at ng karunungan para makita ko yung katotohanan at para ibahagi ko rin sa inyo yung aking nakita. Ang ating bansa, ang totoong pangalan ni Maharlika. At nung unang panahon, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na walang relihiyon sa ating bansa. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. At maraming mga karatig bansa tayo na taga iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At ang tawag noon sa pakikipagpalit kalakal ay barter. Honestly, ang relihiyong Islam ay dinala ng mga taga-ibang nasyon na napunta noon sa atin. Kasi yung ibang mga ngalakal na pumupunta sa atin ay may kasamang misyonero ng relihiyo ng Islam. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na tinanggap ng ating mga ninuno ang relihiyong Islam kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa ating bansa. Sa paglipas ng panahon, napadpad itong si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at rebulto ng Santo Niño. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos na sumamba ka sa rebulto. Sinabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng rebulto na inukit sa bato o sa kahoy na siyang sasambahin mo sa iyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos mo. Ipinahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At sinabi ni Kristo, honor God with your body. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao, yang siyang Diyos Ama ng ating kaluluwa na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi yung mga rebulto na ginawa sa bato o sa kahoy na inukit lang ng kamay ng tao. Ang rebulto wala yang kakayahang magbigay ng buhay o lumikha ng buhay. Tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang siyang nagbibigay ng buhay na siyang parati nating kasama, ang siyang Alpha at Omega na siyang simula at katapusan. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay ay siya ring
babalik para bawiin yung buhay na ipinahiram sa tao kung kaya ang tao ay mamamatay. Sinabi ni Kristo na ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Honestly, ang buhay natin templo ng Espiritu Santo. Ang Ama ni Kristo ay ang banal na Espiritu na lumukob kay Birheng Maria, na siya ring nananahan sa katawan ng bawat tao, ay siyang babalik na parang magnanakaw para bawin yung buhay na ipinahiram sa atin. At sinabi ni Kristo, ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Yung relihiyon ng Romano Katoliko at yung relihiyon ng Islam, honestly, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na dinala ng mga ibang nasyon ay hindi naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo. Honestly, si Kristo ang nagpapatay dyan, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na isaling lahi ni Abraham, yung mga kaparian na naging tagasunod ni na Moises at ni Aaron. Dahil sinabi ni Kristo na bago pa man daw umiral si Abraham, siya ay nauna na. So yung mga pari na yon na naging kaisa ni na Moises at nung si Aaron, hindi nila matanggap yung katotohanan na yon dahil paano daw mangyayari na mauna pa si Kristo kay Abraham, gayong si Kristo wala pang 30 anyos o 50 anyos. Si Abraham matagal nang lumisan sa mundo. Pero si Kristo, honestly, Espiritu siya na ipinanganak sa sinapupunan ng Espiritu Santo. Ang Ama ni Kristo ay Espiritu at hindi tao, kaya si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. Dahil ang tatay ni Kristo ay ang banal na Espiritu na hindi nakikita ng mata, na siyang nagsugo kay Kristo para ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. Dahil dito sa relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, kasi si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa atin na may dalang rebulto ng Santo Niño. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. Ito yung katotohanan kung bakit namuhay sa kadiliman ang ating bansa. Sinakop tayo ng mga Espanyol dahil nalinlang ang ating mga ninuno ng bulaang propeta na si Ferdinand Magellan. Ipinahayag ito sa akin ng Espiritu Santo na nanaan sa katawan ko na siyang Diyos na tumawag sa akin para ipahayag ko yung katotohanan. Yung mga tao, pili tayong tinuruan ng mga Espanyol na sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. At tong mga Espanyol, nagtayo yan ng mga simbahan para lahat ng mga tao doon sa ating bansa ay sumamba sa mga rebulto, santo-santohan at Diyos-Diyosan. At yung mga pare, ang tawagin nilang Father. Honestly, nasasaad sa banal na kasulatan, sa Matthew chapter 23 verse 9, ipinahayag doon, do not call anyone Father on earth, for there is only one Father and He is in heaven. Ibig sabihin dito, sinasabi ng Panginoon, huwag kayong tatawag sa sino mang tao dito sa lupa na tatawagin yung amang espiritual. Dahil iisa lang yung amang espiritual ninyo at ang amang espiritual nyo ay yung nasa langit. Pag sinabing amang espiritual, espirito. Yung kaluluwa mo, espiritu yun. Ang ama nun, espiritu, hindi tao. So yung mga pare dito sa mundo, ng relihiyon ng Romano Katoliko, hindi sila yung amang espiritual ng kaluluwa nyo. Maging yung katawan ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, templo rin ng Espiritu Santo at ang nagbibigay ng buhay doon sa mga pare na yun ay ang Espiritu Santo rin. Ang may hawak ng buhay ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko ay ang Espiritu Santo rin. Kilalaan ng Espiritu Santo kung sino yung naging kaisa ni Kristo na sumasamba sa Espiritu at katotohanan at yung mga tao na sumasamba sa rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Dahil ang katawan natin, templo yan ng Espiritu Santo, wala tayong itatago sa Espiritu Santo, hindi natin kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng ating katawan at kaluluwa dahil siya yung buhay, liwanag at katotohanan na pinagmula ni Kristo. At totoo ang sinabi ni Kristo na siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para tayo ay magkaroon ng komunikasyon sa kanyang Ama
na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Sa paglipas ng panahon, sinakop tayo nga ng mga Espanyol. Ang pangalang Pilipinas, nanggaling yan dun sa pangalan ng hari ng Espanya na si Philip II. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo nung pangalang Maharlika ay binura ng mga Espanyol at pinalitan ng pangalang Pilipinas na sinunod doon sa Judas na hari na si Philip II. Kung kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Yung pangalang Maharlika ay binaon sa limot. Pilit tayong inililigaw ng landas ng mga Espanyol na wag na nating maalala pa kung sino ba talaga tayo. So, dumating din yung panahon na naglaban ang Amerika at ang Espanya. So, ang ating bansa, inangkin din ng mga Amerikano. Ipinahayag sa akin to ng Espiritu Santo na inangkin din ng mga Amerikano. So, pagkatapos na maglaban ang Spain at ang Amerika, napagkasunduan sa Treaty of Paris. Alam ito ni Tatay Digong, itong Treaty of Paris na to dahil nakita ko nung siya ay ini-interview noon. Na napagkasunduan na ang mga Amerikano ang maghahawak sa ating bansa. So, ang ginawa ng mga Espanyol, ipinagbenta ng mga Espanyol ang ating bansa sa mga Amerikano, kung kaya tayo ay inalipin naman ng mga Amerikano. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang Amerika at ang mga Roman Catholic leaders ay mga kampon ng kadiliman na siyang lumingkis sa inyong bansa kung kaya ang bansa nyo ay namuhay sa kadiliman. Honestly, ang nagpapatay kay Jesucristo, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ay mga pari din. Pero yun ay sasaling lahin ni Abraham. Dahil hindi naman tinanggap na Abraham, ni na Moises, na si Kristo ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila nakikita na si Kristo ang Ama ay ang Espiritu Santo. Sa tingin ng mga saling lahi ni Abraham, si Kristo ay bastardo at walang ama. Pero ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, na siyang nananahan sa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo. Kaya si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang Ama ni Kristo ay ang banal na Espiritu. Hindi tao ang Ama ni Kristo, kundi Espiritu, kaya si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. So, ang nangyari, continue ko, isasabihin ko sa inyo yung istorya. Ang nagpapatay kay Dr. Jose Rizal ay mga pari din. Dahil sinasalungat din ni Dr. Jose Rizal ang mga pare. At sinabi ni Dr. Jose Rizal noon na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may nauna pang kasaysayan. Kasi gusto ni Dr. Jose Rizal na yung mga kaisipan ng mga tao sa atin ay ma-revert, ma-born again. Na makita nilang katotohanan na hindi dapat tayo magpasakop sa mga Espanyol, kundi kalabanin natin ang mga Espanyol dahil ang ating bansa noong unang panahon ay malaya. At hindi tayo inalipin. Hindi tayo inalipin ng ibang nasyon noon. Ang nang-alipin lang sa ating bansa ay ang mga Espanyol dahil nalilang tayo ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Then after that, sinakop din tayo ng mga Amerikano. Kung kaya ang pinahayag sa akin ng Espiritu Santo, ang dalawang nasyon na nanakop sa ating bansa na lumingkis sa kalayaan at kapayapaan sa ating bansa at nagasik ng kadiliman ay ang Roman Catholic leaders at ang mga Amerikano. Na magpas hanggang ngayon, ang Amerika at ang leaders ng Roman Catholic ay pakialamero sa politika sa ating bansa. Kasi ang gusto ng mga to, sila yung Diyos na dapat nating susundin. Pero ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na huwag kayong matakot. Ako, ang Espiritu Santo, ang may hawak ng buhay nyo at ako ang inyong Diyos. Hindi yung mga ulupong na lumingkis sa inyong bansa. Ang Roman Catholic leaders at American leaders ay mga kalaban nyo. Mga kampon sila ng kadiliman at dapat isampal nyo sa kanila ang katotohanan na sila ang mga magnanakaw at diktador na lumalapas tangan sa Espiritu Santo na nagpaparusa din sa mga tao sa ating bansa. Sa paglipas ng panahon, binigyan tayo ng Pangulo na mabuti. Ipinahayag sa akin to ng Espiritu Santo.
si dating late President Ferdinand Marcos. Itong si dating late President Ferdinand Marcos, dahil hindi siya nagpapadikta sa mga pari at mga leaders ng Amerika, si dating late President Ferdinand Marcos ay napagkaisahan, napagtulungan siya ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders, ng mga dilawan, kasama yung dalawang nagtraidor. Honestly, halos 3 yung nagtraidor sa kanya kay dating late President Ferdinand Marcos na pinayagsakan ng Espiritu Santo. Si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos. Yung isa, si Danding Cuangco, pinahayagsakan ng Espiritu Santo. Pero i-share ko sa inyo kung bakit pati si Danding Cuangco napasangkot. Gusto kong ipahayag sa inyo ang katotohanan na may binuo si dating late President Ferdinand Marcos na Rolex 12 members na siyang mga pili niyang advisor na siyang tutulong sa kanya sa pamumuno sa ating bansa. Nasasaad sa Rolex 12 members na yon yung 3 tao na pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos. Kasi itong si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos naging kaisa yan ng mga pare at ng mga dilawan para pabagsakin si dating late President Ferdinand Marcos. Pero ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang nagpapatay kay Ninoy ay inamin ni Sergeant Pablo Martinez na si Danding Cuangco. Kasi itong matandang si Sergeant Pablo Martinez, nakulong to. Na born again siya doon sa kulungan, siguro nakita niya na nagkamali siya, kailangan niyang itama. So nung siya'y makalaya, pumunta siya kay Cory Aquino at sinabi niyang katotohanan na nagpapatay sa asawa mo ay si Danding Cuangco. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na itong si Sergeant Pablo Martinez ay nagtika muna, nagsisi at itinama niya yung kanyang mali at nagbalik loob sa Espiritu Santo kung kaya yung kasalanan ni Sergeant Pablo Martinez ay nalinis, pinatawad siya ng Espiritu Santo. Pero yung kanyang buhay, dahil nga nagbalik loob siya sa Espiritu Santo at nagbalik loob siya sa Diyos, ipinahayag niya yung katotohanan, yung kanyang buhay, pinag-interesan siyang patayin ng mga tao na kanyang nilahad yung katotohanan na yun ang taong nagpapatay. Honestly, itong si Sergeant Pablo Martinez, nasagasaan yan dyan sa May Rojas Boulevard. Ang alam ng iba ay nasagasaan lang. Pero ang katotohanan, sadyang sinagasaan siya para patayin. Dahil kahit yung pamilya ni Sergeant Pablo Martinez, alam niya, nung sinabi niya ang katotohanan na ang nagpapatay kay Ninoy ay si Danding Cuangco, yung kanyang buhay nasa peligro na, pinagbantaan ng buhay niya na siya papatayin. So, itong si Juan Ponce Enrile at si Fidel Valdez Ramos, ginamit nila ang mga pare at ang mga madre para linlangin ng mga tao, para pabagsakin ang rehimeng Marcos. Pero honestly, ang mga Amerikano ang may pakana din yan. Kasi si Miss Rita Gadi, may sinabi rin yan na parang sinabi ng, yung isang gumawa ng libro na may sinabi siyang Triumph and Turmoil na libro na ginawa at I think nung si George Scoots, sinabi ni Miss Rita Gadi, na nabasa daw niya doon sa aklat na yon, yung lalaki na yon, Secretary of America yun ha, sinabi niya nung lalaki na yon doon sa ginawa niyang libro na yung Turmoil and Triumph or Turmoil like that, to remove Marcos is not a matter of how, but when. So itong mga Amerikano, planado nila ang pagpapagsak sa rehimeng Marcos, kasangkot sina Fidel Valdez Ramos, Juan Ponce Enrile, at ang mga Roman Catholic leaders, kasama nila yung mga dilawan. Ipinahayag to sa akin ng Espiritu Santo na nasa katawan ko, na yung sina Juan Ponce Enrile, ang Roman Catholic leaders, ang American leaders, Fidel Valdez Ramos, yung mga dilawan, mga kampon lahat sila ng kadiliman na lumalapastangan sa kanya.
walang takot sa kanya. Dahil yung mga yan, sinasamba nila yung sarili nila at pera. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na merong isang lalaki na yung si Fabian Ber na very close kay dating late President Ferdinand Marcos. Sinabi nung si Fabian Ber na lumaban tayo. Pero si dating late President Ferdinand Marcos, kasi nga may pagmamahal siya sa kaluluwa ng kanyang kapwa, ayaw niyang magkaroon ng civil war. Kaya si dating late President Ferdinand Marcos nag-step down yan. Kahit malinis ang puso niya, pilit siyang nilalagyan ng batik na dungisan yung pangalan niya ng mga dilawan ni Juan Ponce Enrile, ni Fidel Valdez Ramos, ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano. Pero ang katotohanan, alam ng Espiritu Santo na si dating late President Ferdinand Marcos ay malinis ang budhi nun, hindi madumi. Hindi katulad ng mga Roman Catholic leaders, ng American leaders, hindi katulad ni Juan Ponce Enrile, ni Fidel Valdez Ramos at ni Cory Aquino. Honestly, si Fidel Valdez Ramos, Juan Ponce Enrile, dating late President Ferdinand Marcos, Tatay Digong, Cory Aquino, Leni Robredo, ang pangalan nila narito sa aklat na to. Ipinahayag ng Espiritu Santo na sabihin ko yung totoo. Kaya yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, late President Ferdinand Marcos, Cory Aquino, pangalan ni Tatay Digong at ni Leni Robredo ay nasa saad sa aklat na to. At itong aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Para patotoo, ipakita ko sa inyo ang katotohanan na naririto yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Eto. Pangalan ni Juan Ponce Enrile. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos. Pangalan ni late President Ferdinand Marcos. Pangalan ni Cory Aquino, naririto. Pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte. At pangalan ni Leni Robredo, naririto. Itong aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. At kung i-google nyo yung title ng aklat na to na Life in 3 Parts by Lerman Novales Sarmiento, makikita nyo to, kalat na. At ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan at ang Espiritu Santo ang sinasamba. Sinabi ng Panginoon na ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong mga masasama na silang kampo ng kadiliman. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ng Roman Catholic leaders na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko ay mga kampo ng kadiliman kung kaya tayo ay sinakop ng mga Espanyol. At ang mga American leaders ay katulad din ng mga Espanyol na nanakop sa ating bansa, na lumingki sa ating bansa para sikilin ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. Honestly, itong si Juan Ponce Enrile at saka si dating naging presidente rin yung Judas na matandaan na yun, si Fidel Valdez Ramos. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na yung dalawang yan ay dalawang ulupong at traidor na nagwalang hiya mismo kay dating late President Ferdinand Marcos. Kasi malaki ang inggit ng mga yan kay dating late President Ferdinand Marcos, yung si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos. Honestly, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na tinulungan ni Juan Ponce Enrile at saka Fidel Valdez Ramos na maging pangulo si Cory Aquino. Pero may plano tong mga tarantado na pagkatapos na maging pangulo ni Cory, susunod ay si Fidel Valdez Ramos. Ipinahayag to sa akin ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng termino ni Cory, naglaban si Senator Miriam Defensor Santiago at si Fidel Valdez Ramos. Sa botohan na yon, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang nanalo ay si Senator Miriam Defensor Santiago. Pero dinaya siya. Kasi magaling mandaya tong Judas na matandang si Fidel Valdez Ramos eh. Magaling yang manlinlang. Dahil yung si Fidel Valdez Ramos at Cory Aquino, yung si Mark Malloch Brown, president yun ng Smartmatic.
they can twist yung resulta ng botohan sa Smartmatic. So, kakampi nila yung mga demonyo. So, sila minamanipula nila ang COMELEC at ang politika sa ating bansa ng mga dilawan, ni na Fidel Valdez Ramos, ni na Juan Ponce Enrile, at saka ng mga Amerikano at ng Roman Catholic leaders. Ipinahayag din sa akin ng Espiritu Santo na ang kalaban ni Tatay Digong, yung Roman Catholic leaders at saka American leaders, ay siya ring naging kalaban ni dating late President Ferdinand Marcos. Si Tatay Digong lang, ang pagkakaiba nila, wala si Tatay Digong na binuo na Rolex 12 members na naghuda sa kanya. Pero kay dating late President Ferdinand Marcos, may binuo siya na nagtraidor sa kanya. So, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, dahil minanipula na ni na Cory Aquino, ni na Fidel Valdez Ramos, ni na Juan Ponce Enrile, na mga Amerikano. Kasi yung matandang si Juan Ponce Enrile, matagal din niyang nanatili sa politika sa ating bansa. Sila yung nagsama-sama. Sila yung mga ulupong doon sa kataas-taasan dyan sa ating gobyerno noon na sila yung naghari. Marami na silang ginawang katarantaduhan. So ngayon ang nangyari, dumating ang time nga na lumaban si Tatay Digong din sa pagkapangulo. Itong si Fidel Valdez Ramos, sinuportahan niya si Tatay Digong. Pero kung alam ni Fidel Valdez Ramos na ipalilibing niya si dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, hindi susuportahan niya ni Fidel Valdez Ramos si Tatay Digong. Dahil galit siya sa mga Marcos, itong si Fidel Valdez Ramos. Kaya nung inilibing si dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, nanggagalaiti sa galit ng matandang Judas na namatay na, yung si Fidel Valdez Ramos, sa pagpapalibing ni Tatay Digong sa labi ni dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Honestly, kung buhay pa yung matandang yon, yung si Fidel Valdez Ramos, dahil galit na rin siya kay Tatay Digong. Isa yan sa susuporta sa ICC para si Tatay Digong ay arestuhin. Pero dahil nga ang Panginoon, ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nating mga tao, ang Espiritu Santo, binawi na niya yung buhay na ipinahiram niya kay Fidel Valdez Ramos. Kaya si Fidel Valdez Ramos, lumisa na dito sa mundo dahil umalis na ang Espiritu Santo sa katawan niya. Binawi na rin ng Espiritu Santo yung buhay na ipinahiram sa katawan nitong si Fidel Valdez Ramos. Pero itong si Fidel Ramos, hindi yan nagsisi. Hindi yan nagbalik loob sa Espiritu Santo. Kaya yung kaluluwa ni Fidel Valdez Ramos nasa impyerno yun. Dahil Judas siya. Ngayon, eto yung realidad ngayon sa kasalukuyan. Dahil si Tatay Digong, hindi nga din siya nagpapadikta sa mga Roman Catholic leaders at saka sa American leaders. Kasi alam naman ni Tatay Digong, mga ipokrito ang mga to. So, naging kalaban si Tatay Digong ng mga Amerikano at saka ng Roman Catholic leaders, pati ng mga dilawan. Pero sa Enrile, double-minded ang Judas na matanda na yan. Masarap yung kaharap, traidor yan. Pero gusto kong ibahagi sa inyo na itong si Enrile, gumagawa pa rin niya ng kademonyuhan. Kaya yung politika dyan sa atin, magulo. Ito ang katotohanan. Yung matandang Judas na yan, na si Juan Ponce Enrile, alam ko nakasuhan niya ng plunder sa pork barrel. Pero itong si Bongbong Marcos, kasi nga, sasabihin ko sa inyo, si Bongbong Marcos, weak leader, bulag sa katotohanan, walang common sense. Kung yung si Bongbong Marcos may utak, isipin mo yung tatay mo, tinaraidor na ni Juan Ponce Enrile, tinuklaw na ang angkan nyo, winalanghiya niya, then, ang ginawa nitong si Bongbong Marcos, ginawa pa rin niyang Chief Legal Counsel, yung Judas na matanda na nagtraidor sa kanyang ama at sa angka nila. So ngayon, nagkaroon na naman ng chance ang mga dilawan. Dahil really dilawan yan. Sinuportahan niya si Cory.
Hindi yang si Enrile, Juan Ponce Enrile, hindi yan totoong malinis ang puso niyan. Double-minded yung matandang yan, balimbing yung Judas na matandang yan. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Honestly, yung pangalan ng Judas na matanda na yun, sinabi ko, naririto. Magkita man kami ni Juan Ponce Enrile, kung magpapangita kami ng personal, sasabihin ko sa kanya, demonyo ka talaga. Dahil dito lalabas lahat din ang katotohanan. Itong sinasabi ko, nasasaad din dito sa libro na to. Honestly, yang si Juan Ponce Enrile, nang kinuha yan ni Bongbong Marcos na maging Chief Legal Counsel, isipin mo ha, may case yan ng plunder, hindi nakulong ang putang inang matanda na yan, dahil matanda na, pero kinuha pa rin ni Bongbong Marcos na maging Chief Legal Counsel. Nung maging Chief Legal Counsel ang matandang yan, anong nangyari sa politika sa atin? Gumulo. Yung mga itinayo ni Tatay Digong na matitinong mga nasa gobyerno, tinatanggal nila, pinapalitan nila. Ito yung katangahan ni Bongbong Marcos. Kaya ko sinabi na walang common sense. Weak at bulag siya. Kung ikay may utak, kamag-anak mo mismo, kamag-anak nyo mismo ng tatay mo, kamag-anak nyo si Fidel Valdez Ramos, pinsan ng tatay mo. Mismong pinsan ng tatay mo ang nagtraidor sa angkan nyo. Kitang-kita, nung inilibing ang tatay mo sa libingan ng mga bayani, nang gagalaite ay si Fidel Valdez Ramos. Tapos ngayon, sa realidad ng ating mundo, sa politika sa ating bansa, inakan, tanga mo. Si Rimulya, pinsan mo rin yan. Yung si Rimulya, wala yung gagawin. Si Romualdez, wala yung gagawing katinuan din sa'yo. Hihilahin din yan ang pangalan mong pababa. Ang humila sa pangalan nyo at nagdungis sa pangalan nyo ay si Fidel Valdez Ramos mismo dahil malaki ang inggit ni Fidel Valdez Ramos sa tatay mo. Si Enrile, na isang kanang kamay ng Judas na si Fidel Valdez Ramos, ang nanira din sa pangalan ng tatay mo. Tapos kinuha mong Chief Legal Counsel. Asan yung utak mo? Nasaan yung common sense doon? Tinuklaw ka na, nagpataklaw ka pa uli. Akala ko ba sabi mo, sobra kayong nagtiwala? Bakit hindi mo ginagamit ngayon ang utak mo? Na hindi mo nakikita na ang tumuklaw sa angkan nyo at nanira sa pangalan ng tatay mo, ay mismong kamag-anak nyo, si Fidel Valdez Ramos. Ipinahayag yan sa akin ng Espiritu Santo. Ngayon yung kamag-anak mo si Romualdez, bakit ka nagpapadikta sa politika? Totoo yung sinabi ng tatay mo. Anong alam mo sa pakikibaka, sa pamumuno, gayong wala ka namang alam kundi party-party lang? Yan ang sinabi ng tatay mo noon napanood ko yung Maid of Malacanang na ginawang pelikula ng iyong kapatid na si Amy Marcos. So ano ngayon ang masasabi mo, Bongbong? May common sense ka ba? Masasabi mo bang strong spiritual warrior ka as a leader? Masasabi mo bang mulat ang mata mo sa katotohanan? Hindi mo nakikita kung ano ang totoo. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ito yung mission ko. Tinawag ako ng Espiritu Santo para ipahayag ko yung katotohanan. Para yung mundo natin, baguhin na. Yung ating bansa, muli iyang itataas ng Espiritu Santo. Ibinabaya ng mga demonyong leaders ng Roman Catholic, ibinabaya ng mga Amerikano, pero itataas ulit yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ko nagpahayag ng katotohanan na maharlik ang totoong pangalan ng ating bansa. Honestly, nung naging Pangulo ang tatay mo, Bongbong Marcos, kung ikaw ay may utak, gustong ibalik ng tatay mo ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga bansa o mga nasyon na nang alipin sa atin. Nung naging presidente si Tatay Digong, sinabi niya, tama talaga si Marcos. Dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika para hindi na tayo maging under ba
maalipin ng mga nasyon na nang alipin sa atin. Honestly, pinayag sa akin ng Espiritu Santo. Ang Amerika, dito sa mundo nating ginagalawan, ang pinakademonyong bansa na nanghihimasok sa politika ng bawat bansa. Si Putin hindi masama. Honestly, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Tinulungan ni Putin si Tatay Digong para matapos yung kaguluhan dyan sa Marawi. Pinulbos ang Marawi, yung mga demonyo doon, pinatalsik. Oo, nagiba ang Marawi, pero ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na yung Marawi, unti-unti nilang binubuhay uli, inaayos. Then, itong Amerika, nung sumiklab yung gulo dyan sa Ukraine, siya yung nanghikayat sa mga European leaders para makipag-isa sa mga Amerikano, maging allies ng Amerika, para kalabanin si Putin. Pero ang Panginoon, hindi niya pababayaan ang isang tao na malupig ng kanyang kaaway. Dahil ang katawan ni Putin, templo pa rin yun ng Espiritu Santo. Ang katawan ni Tatay Digong, templo yan ng Espiritu Santo. Ang labanan dito sa mundo is labanang espiritual. Si Tatay Digong, ipinahayag ko dito, spiritual warrior siya. Hero si Tatay Digong. Si Putin, hindi siya masama. Honestly, yung si Donald Trump, hindi siya totally masama. Pero dahil American din siya, mayroon din siyang konti. Okay. Ang totoong kalaban, gusto kong sabihin sa inyong katotohanan, yung isang matanda na nag-iisang matanda, ditong matandang-matanda na demonyo pa rin hanggang sa ngayon. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, ang nag-finance dyan sa EDSA Revolution noong 1986 ay yung si George Soros. Hindi ako natatakot kay George Soros. Dahil ako ang may hawak ng buhay ko, yung Espiritu Santo. Patayin man ako ng tao, walang problema sa akin ng tao. May problema sila sa Espiritu Santo na nasa katawan ko. Dahil ang aking katawan, templo yun ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo tumawag sa akin para sabihin ko ang katotohanan. Yung si George Soros, mayaman yun. Pero yung pera niya, wala yung power over sa Holy Spirit na nasa katawan ko. Dahil may hawak din ang buhay ng Judas sa matanda na yun, ay ang Espiritu Santo rin. Yung matanda na yon ang nag-finance sa EDSA Revolution para pabagsakin ang regimen ni dating late President Ferdinand Marcos. Yang si Putin, si Trump, si Tatay Digong, hindi yan gusto ng matandang si George Soros. So ngayon, itong si George Soros, minamanipula din yan ng politika. Kasi connected yan doon sa lalaki na presidente ng Smartmatic na naging speaker, writer, advisor nitong si Cory Aquino na si Mark Malloch Brown. Honestly, ang ating mundo, yung matandang si George Soros, global manipulator yun at dictator. Minamanipulan niya ang politika dito sa buong mundo. Siya yung nagpabagsak din ng pera dito sa Britain. Yung pounds noong Black Wednesday, si George Soros. Ipinahayag yan sa akin ng Espiritu Santo. Honestly, malaki din ang galit ni George Soros sa mga Russia. I think gawa ng history nung the past. Yung matandang yon, hindi niya na-let go yung mga pinagdaanan. Pero sa realidad nating mundo, gusto kong ipahayag sa inyo ang katotohanan, bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Binigyan lang tayo ng Espiritu Santo ng buhay na pansamantala para maglakbay dito sa mundo. Si Kristo ay ang siyang bugtong na anak ng Espiritu Santo na sinugo ng Espiritu Santo para hikayatin ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbaliklog sa Espiritu Santo na ang Espiritu Santo lang ang siyang dapat sambahin na siyang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa tao. Yang Papa ng Romano Katoliko, si Satanas yan. Ang Diyos niya ay si Satanas, hindi ang Espiritu Santo. Kasi yung Papa dyan sa Roma, iniidolo niya ang sarili niya na siyang tawaging Holy Father. Pero yung Judas na yung tao lang yun katulad natin. Wala siyang power over sa atin dahil tao din lang siya katulad natin na pinhiram ng Espiritu Santo ng buhay. Ang may hawak ng buhay ng Papa na yon ay ang Espiritu Santo rin. Kaya hindi ako natatakot
Patayin man ako ng tao dahil ang Espiritu Santo parati kong kasama. Siyang nagbibigay ng buhay sa akin. Sinabi ng Panginoon, "Do not fear, for I am with you always. I will never leave you nor forsake you." That is the promise of the Holy Spirit that is in me. Hindi niya ako iiwan. Mamatay man ako dito sa mundo, alam ko na ang kaluluwa ko pag namatay, pupunta lang yun sa langit kasama ni Kristo. Dahil ang Espiritu Santo na parati kong kasama, ay siya rin kasama ni Kristo. Ang aking kaluluwa ay muling ipinanganak na sa Espiritu. Ang kinikilala kong amang espiritual ng aking kaluluwa ay ang Espiritu Santo na nasa katawan ko na siyang aking Diyos na sinasamba na pinaglilingkuran ko. Narito na tayo sa huling panahon. Yung mga Roman Catholic leaders, yung mga Amerikano na nanakop sa ating bansa, honestly, yan yung pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na 2 ulupong na lumingkis sa ating bansa kung kaya tayo ay namuhay sa kadiliman. Honestly, ang ating pangalan ng ating bansa, ang totoo ay Maharlika. At kailangan na iyang ibalik. Ibabalik ng Espiritu Santo yung lupa na siyang ibinaon ng mga demonyo, muli iyong bubuhayin. Ibabalik ang pangalang Maharlika dahil yan ang totoong pangalan ng ating bansa, Maharlika. Ang kahulugan ng salitang Maharlika ay freeman or freedman. Hindi tayo alipin ng mga demonyo. Malaya tayo. Ang Espiritu Santo na tumawag sa akin ay ang siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Walang tao na nakahihigit sa Espiritu Santo. Walang tao na makapanlilin lang sa Espiritu Santo. Kung kaya dapat nating tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, at tanging ang Espiritu Santo lang ang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat, nang sa gayon, ang ating kaluluwa ay makalaya sa kasalanan. Para kilalanin ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa na kapatid ni Kristo sa Espiritu at anak ng Diyos. Itong mundo natin ginagalawan na to, honestly, lilipas to, babaguhin to ng Espiritu Santo dahil bawat tao, makikita nila nang may hawak ng buhay nila yung Espiritu Santo, matatakot ngayon sila sa Espiritu Santo na gumawa ng kasalanan. Kung kaya ang mangyayari sa kanila, mamahalin nila ang kapwa nila dahil ang nakikita nila, kapag minahal nila ang kanilang kapwa, tinulungan nila ang kanilang kapwa, ang una nilang ginawa ng kabutihan ay ang Espiritu Santo na nasa kanilang kapwa. Pero pag naging demonyo ka sa iyong kapwa, ang una mong winalanghiya ay ang Espiritu Santo na nasa katawan ng iyong kapwa. Dahil ang inidulo mo at ang minahal mo yung sarili mo, hindi mo sinamba ang Espiritu Santo sa katawan mo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!